You don't care about your country. You care about your profit, your mga bungangan nyo na sinusupalpalan ni Liza Tanas ng gobyernong bangag, kaya ayaw nyong iulat mismo ang star witness or eyewitness na si Miss Cathy Binag. Ayaw nyo, bina-brush off nyo. Ang gusto nyong i-highlight na balita, yung awayan ni Yulo, yung mag-ama, ay mag-ina. Yan ang gusto nyong i-highlight. Imbis na i-highlight nyo ang napaka-importanting usapin na ang presidente at ang first lady ay walang habas na nagpupulburon. Yung awayan ng mag-inang Yulo, di ba? Although, at least, I hope mawakasan na at naawa ko sa nanay na umiyak nyo. Mas-segue ko lang. I hope masettle na yan. At I hope itong batang ito ay hindi karmahin. Okay? Ayoko mag-wish ng ill sa mga taong walang utang na loob sa kanilang mga magulang. But sana, di ba, hindi yan karmahin yung batang yan sa pagpapaiyak sa kanyang magulang no matter what. Dahil sa isang pek-pek lamang. Anyway, mga palangga. Inis ako, di ba? Nanay ako eh. Okay? Balik tayo. Ang kipay, marami yan. Pwede kang mamili ng iba't ibang keps. You know what I mean? Pero ang magulang, tandaan ninyo, ang magulang, lalo na kung hindi naman sanggano ang magulang nyo, kung hindi naman manggugurgor ang magulang ninyo, you have to love your parents. Yes, may pinanghuhugutan ako dahil nanay ako. But ganun pa man, yan ang ina-highlight ng bangag na gobyernong ito. I mean, ng media. Tahimik kayo, mga lintik kamo. Wala ni isa, and I hope, pero nag-usap kami ni Miss Cathy, meron natang mag-interview sa kanya na isang radio station. I hope matuloy, and let's look forward to that. Ngayon, mga palangga, ano pinag-uusapan natin? What is the end goal here? Most riskiest country. Okay? And now, by the way, nagsalita ang mga military at kasabay na rin ang pagsasalita ni Inday Sara. Nagkaroon ng manifesto. Okay? Ang ating mga general, mga retired generals, I believe 90 generals based on the statement, based on the writing of Mr. Jarius Bondok na nabasa ko, na ginukondina nila ang malawakang korupsyon, particularly dito sa 1.13 flood control project na hindi naman napunta sa proyekto. Imagine nyo, ang talamak na korupsyon. Trilyon na pera, yan ang ikinukondina ng mga general dahil ito daw ay napunta sa kickback, okay, o pandurukot. Pang-kickback, pag nanakaw, hindi lang, ang durukot, liit lang eh. Pag malaking pangawat, pagbabribe sa mga contractors o pagbabribe sa mga kongresista, pagbabribe sa lahat ng mga tiwali. Now, there's no such thing as flood control. Taliwas doon sa sinasabi ni Marcos Bangag na merong 5,500. So, ibig sabihin ay ghost project. Yun ay kathang isip o yun ay walang tangible result. Kaya salita na ang ating 90 retired generals. Dahil ito ay ayon sa kanila, kasama dito ang pagpapabor sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kronis, mga katsuktsakan ng bangag na gobyernong ito. Kaya walang mabuo na mga proyekto para harangan o ma-prevent yung mga baha-baha na yan hindi mga baha-baha na yan, napakalaking usapin yan para hindi kayo naghihirap, lalo na ngayon, tag-ulan mga kababayan. Di ba? So yan ay nagsalita na ang ating mga palanggang retired general. So ano ang gusto nating gawin ngayon? Sabi ko nga, ano yung end goal ninyo? Sa kabila ng ang mainstream media ay nakasiper ang mga bunganga nila, wala silang pakialam sa inyo. If I were you, wag nyo nang i-patronize yang mga yan. Dahil sila ay parte ng pagiging salot sa inang bayan. Parte ng pagiging salot sa inang bayan. Lichong 10 channel. Thank you palangga. Ano ang gagawin ninyo? Ang dami na pong mga, wala kayo.
Okay? Ang dami na pong mga dahilan kung bakit kailangan yung kumilos. Eto, nagsalita na ang 90 generals. Oh, by the way, nagsalita din si Inday Sara nga, di ba? Ano sabi ni Inday? Umaaray na sila. Dahil the same issue, mga kababayan, bago ko magtuloy-tuloy, sa end goal natin. Okay, 7 hours or 8 hours ago, ay nagsalita na si Inday Sara patungkol nga dito, yung kanyang mensahe sa ating mga kapatid na mga Pilipinong Muslim na nagpapasalamat siya na siya ay willing na bantayan o i-secure ang kanyang kaligtasan ng mga palangga natin, mga kababayan nating Muslim. Or, tama, di ba? So ngayon, mga kababayan, ang mga sinasabi ni Inday Sara, bakit siya umaaray? Okay? Okay? Sabi niya, hindi daw mahalaga ang seguridad niya, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Tama. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, si Inday, ang mga Duterte na tinitira nitong mga bangag na ito, kahit anong gawing tira nila, nakakakainan sila ng maayos. May seguridad pa rin, kahit no matter what, meron pa rin. Okay? Kayo. Okay? Kaya umaaray ang mga general, umaaray si Inday dahil sabi niya, pinamumunuan na tayo ng mga, na walang malasakit. Okay? Ibahin ko lang ha. Based sa kanyang sabi niya, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. So dapat, di ba? Pero walang malasakit dahil nga dyan pa lang sa flood control, dyan pa lang sa pagbabartik, pagpupulburon ni Lisa Tanas, pagtatravel ni Bangag Jr., panggigipit sa mga foreign investors, panggigipit sa mamamayang Pilipino, panggigipit sa mga OFW na tinatamnan ng kung ano-ano, kinukutungan, kinukuha yung kanilang mga gadgets, di ba? Na kapag napagtripan ng mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration, dyan sa airport, ay ninanakaw nila. So, ano ang kahitnan ng Pilipinas? Kung pinamumunuan na tayo ng mga hindi sumunod sa kanilang mga tungkulin. Okay? So, anong pinupunto de vista ni Inday dito? Ha? Kaya nananaig yung takot ng mga nanay, ng mga bagulang at ng buong sambayan ng Pilipino. Oh, sabi pa nga dyan dito, ang Pilipinas bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastructure laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala, man lang tayong flood control. Sinabi ko na yan kanina. So maaray, at least hindi na lang tayo nakakakita, di ba? The Vice President, the 90 generals ay nakikita nila. So ang media, bulag ba sila? So parang tayo lang ang nakakakita ng kababuyan nitong bangag na ito, ang mga media tahimik. Not only that, not only media, kayo, yung mga sektor ng lipunan. Ano yung mga sektor? 'Di ba kayo ay may mga organisasyon, kayo ay may like teachers, nurses, doctors, engineers, tindera sa palengke, motorcycle drivers, o mga tricycle drivers, jeepney drivers, di ba kayo ay may mga union, kayo ay may mga samahan. Dapat sa inyo magsisimula ang pagkilos. Ang end goal nasa inyo. Pinangunahan na nangangabels ko to. Alindog ko na ang nakataya. Buhay ko na ang nakataya. May death threat na ako dahil sa mga buwakan ng Genemis na bangag polboronic na ito. Ano gagawin nyo? Sabi ko nga, kung tutuusin dapat wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas eh. Dahil I'm here. Diba? Kahit naman manahimik ako, makakakalapang pa rin ako. Kahit nga maging jobless ako sa Amerika, susuportaran ako ng gobyerno. You know that? Na pag pinili mo maging jobless dito, pipilang ka lang somewhere there. May pagkain. Kung tatamad-tamad ka sa buhay mo, sa Amerika, hindi ka magugutom. Totoo yan. Pero pinili kong itaya ang alindog ko dito kahit gusto akong bangbangin ni Lisa at ni Bangag. Diba? Pero kayo, actually, enough for this panawagan sa mga active generals kasi hindi yan magsasalita hanggat sinasapalan ang bunganga nila ng pera ng bayan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Diyan sila magaling, mang-bribe.
bumili ng prinsipyo. Kaya kayo naman mga general, ha? I wish na kayo ay dalawin ng delubyo para maramdaman ninyo ang hagupit ng karma. Sa inyo nagsisimula, mga kababayan. Mga palangga, tatapusin natin to. Ang sabi ni Inday, ang Pilipinas bilang isang, binasa ko na yan. Ang Pilipinas, may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes pag-igtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan. Yeah, sino ang may kontrol ng pera? Office of the President. Sino ang bakaw sa pera? Si Lisa Tanas at ang asawa niya at ang lahat ng kampo niya. Nakita niyo ba ang mga anak niyo, mga kapatid niyo, mga pamangkin niyo, lolo't lola ninyo na nagda-dialysis o may mga problem, whatever problem, health problem, hindi naaalagaan, kung baga, bakit kayo hindi nahalagaan ng gobyernong ito? Dahil ang pera, based dito nga sa statement ni Inday, at ang pondo na 90 billion, imbis na para sa may sakit, pang sarili nila, dinownload sa walang kinalaman sa healthcare. Tapos hindi ka kikilos, hindi ka lalabas, hindi ka magsispeak up day, pero yung pamangkin mo, yung kapatid mo, yung lolo mo, nandun sa public hospital, na kulang na lang palayasin ng mga tiwaling doktor kasi wala kang pambayad. Paulit-ulit ko yung sinasabi, naging medrep ako palangga na nasa Pilipinas ako. Nakikita ko lumuluha ang mga ina, lumuluha ang mga tatay na walang pangbili ng gamot. Kaya kulang na nga lang, ibigay ko lahat ng samples ko sa kanila ng mga carbocysteine at mefenamic, paracetamol during that time. Diba? Kasi nakita ko yan. Pero ano gagawin ninyo? Pababayaan nyo lang ang gobyerno ni Bangag na gastusin itong 90 billion from the PhilHealth Fund. Diba? Tapos kayo dyan, nandyan kayo sa East Avenue, Quezon Avenue, what you call that? East Avenue. Mga pang-hospital na, mga public hospital. Pabelya, nanganganak ang inyong mga asawa, ni wala kayong pera, nandyan kayo sa, nakatambay kayo, natutulog lang yung mga tao. Diyan, nakita ko lahat yan. Quezon City General, na witness ko lahat yung mga yan, na ang mga tao galing ng probinsya, pinapagamot ang kanilang mga anak, ni pamasahe, wala. Ni wala nga pangkain eh. Kung wala kang pamasahe, wala kang pangkain, nakukurto ang utak mo palangga. Nakukurto, why? Ikaw ang makaramdam na ganun. Di ba? Naranasan ko ng walang pera. Kahit dito sa Amerika, naranasan ko walang pera. Kanuwento ko sa inyo. Lahat ng bag ko, pinaghalong cut ko. Baka ako may $10, $20. Di ba? Yung mga ganun, may mga ganung panahon. Praning. Di ba? Kahit hindi ka nagpupulburon, mapapraning ka. Kasi wala kang pera eh. Pero sino ang may punot dulo ng problema sa bansa natin? Yung 90 billion na yan, napakalaking tulong sa mamamayang Pilipino. Yung 1 trillion na yan, dyan sa flood control na wala namang flood control, ang laki sana ng maitutulong sa inyo. Pero ano kayo? Yung iba, nagtotroll, ibabash nyo si Marlica? I wish hindi kayo maratay sa ospital. I wish hindi kayo, hindi nyo maranasan kung paano kayo hindi gamutin ng doktor dyan sa Pilipinas, dyan sa public hospital, kasi wala kang pangbili ng gamot man lang, plaster man lang, only in the Philippines. Napabibilin ka, mahirap ka na nga, bilhin mo to, plaster, bilhin mo to, bandage, gasa, bilhin mo to, ito yung, ito ang IV, dextrose, ganyan. Na supposedly, kapag indigent ka o mahirap ka pa sa pinakamahirap, pinoprovide na yan in case of emergency. Nasakta na iyong pamilya, agaw buhay na, sasabihin pa sa'yo ng jutang genimes na tiwaling doktor dyan o nurses sa Pilipinas, ito, bilhin mo to. Wala silang pakialam kahit nag-aagaw buhay ang kapatid, ang nag-aagaw buhay ang iyong nanay, tatay. Why? Nanonormalize nila yung tiwaling practice.
Hindi lang isa ang nakikita nila na pasyente na agaw buhay na walang pambiling gamot, hinahayaan na nilang nila na bawian ng buhay ang inyong mga pamilya. Sino ang may kasalanan? Kayo? Somehow, yes. Dahil, hindi ka pinalad na ikaw ay mabigyan ng magandang buhay. Hindi ka pinalad na mapasok sa Congress o sa Senado o sa Malacanang para magnakaw ng kaban ng bayan. Pero hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng opportunity. Kasi iba-iba tayo. Sabi nila, hindi kasalanan ang maging mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. But you know what? Hindi lahat ng tao ay pareho ng thinking ko, pareho ng thinking mo. Yung iba, wala silang mapuntahan. Wala silang support system. Sino dapat ang support system nila kung wala silang family support? Gobyerno. Gobyerno ang maglalapit ng serbisyo sa inyo. Kaya nga may barangay eh. Ano yung ginagawa ng mga barangay? 4,000 barangays tayo mahigit sa Pilipinas. Ano ang ginagawa ni barangay kapitan? Kilalanin ang mga taong kanyang nasasakupan. Kung kilala mo ang mga taong nasasakupan, kilala mo ang mga mahihirap. Then, you'll use the fund, i-submit mo sa katas-taasang hukom o sa, kung sino ang mga mahihirap. Then you give opportunity. Then you give care. Pero nangyayari ba yan? Even mga kapitan, kasabwat, magaling lang sila tuwing election. Hindi kayo dapat maghihirap. Kung yung trillion budget na yan, dyan pa lang sa baha, or kung hindi napupunta, maybe I may say, sabi ko nga, I will exaggerate it, maybe 80% of budget, o baka 90 pa, ay napupunta sa mga tiwali. So, hindi totoong mahirap ang Pilipinas kung ibibigay ang pera ng taxpayers sa tamang serbisyo. Kaya sabi ko, what is your end goal? Ha? Aasa na lang kayo sa bunganga ko? Pag kayo'y nakikinig lang at wala kayong aksyon, then walang mangyayari sa bayan kung minamahal. I can only talk, pero wala kayong aksyon. Diba? Paano ko matarget ako? Paano ko matsyempuhan ako ng mga bangag dahil may death threat ako, gusto nila akong gurgurin? O maghahanap na naman kayo ng isang bungangerang hitad na ayaw tumigil, pas wala kayong aksyon? So it's not enough. My nga bells is not enough. You have to act now. I'm fighting with this bangag for 2 years. Yes. Ano sabi ni Inday? Ang Pilipinas ay mga representante may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sani ng kakulangan sa police at population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence at all time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng mga bagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba. Exactly. Ang mga polis, di ba? Kahit kulang yan, tama na magkaroon ng na tayo ngayon, technology age, digital technology age, na dapat ponduhan yang mga like drones or whatever high technology na kung saan ma-ensure ang safety, security, serve, protect, ng mga polis. Hindi nila bibili yan, Day. Hindi na sila, Day. Di naman sila magpalit ng mga Day, no? Ng mga high technology na yan. Hindi na sila magpalit sa Bisaya, magbakal sa Ilonggo. Di naman na sila magpalit ng mga high-tech ba? Kasi lalagay nila sa bulsa nila. Lalagay nila sa kanilang offshore account. So you have to get up and speak up. That's your end goal.
Yan yung partisipasyon nyo. I'm thankful kasi nakikinig kayo, but you have to, sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo hihiga lang. Makinig daw kay Maharlika kasi nag-enjoy ako sa Nganga Bells ni Maharlika eh. Tapos just, ganon. Do your part. Do your part, mga palangga. Ano sabi niya? Nadula na. Apa sabi ni Palangga, ni Inday? Ang sabi niya dito. Alright. Healthcare, nabasa ko na. Ang Pilipinas ay may airport officials. Yun, babalikan ko. Sabi niya, subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng makabagong batas na nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba. Okay. Exactly. Anong ginagawa ng inyong mga kawatan na kongresista? Tagapagtanggol ni Bangag. Remember Attorney Glenn Chong, nung nagsalita, yang si Lisa Tanas na yan, pag nasa harap ko, jajampalin ko. Dahil sa kanyang involvement sa pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Okay? Anong ginawa ng mga kongresista? Ipinagtanggol si Lisa Tanas. Pero nung sumulat, ikaw Barbers, ikaw, sino pa ba yung mga, Garin, at iba pa. Sinulatan ni Attorney Glenn Chong na, hey, ito ang ebidensya, kaya ako sinabi, nadjajampalin ko si Lisa Tanas kasi nakipagsabuatan siya sa Smartmatic. Ito, nilatag niya. Nung sumulat ang isang Pilipino na concern sa electoral, reform natin, mga kababayan, hindi sinagot ng mga jutang ginimis. Pero nag-ingay sila. Si Glenn Chong, ganyan-ganyan. Hindi maganda yung sinabi niya. Napaka-ungentleman kasi jajampalin niya si Lisa. Sabi ko nga, nung sumulat, deadma sila, mga kababayan. So, tama si Inday. Sumasaw-saw to mga ito, pero wala silang solusyon. Ang kongresista, why? Wala silang solusyon kasi yung mga bunganga nila, pinapalunok sila ng pera ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos, ni Saldico, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Kaya they don't care about you. Yan ang katotohanan, mga kababayan. So your end goal is to act now or never. See? Dapat ang mga taong gobyerno ay sumasagot sa hinaing ng mga mamamayang Pilipino kapag meron kang sinumitis sa kanila. Ano ang ginawa ng mga jutang ginimis sa kongresista, mga kawata, mga giatay? Dinedma nila. Bakit? Hindi nila susolusyonan ang nire-raise na issue ni Glenn Chong na electoral reforms at panagutin si Lisa Tanas. Senador, dumako tayo. 2022, nung sumulat si distressed mother na kinidnap ang anak ni Lisa. Diba? Na pinakidnap ni Lisa ang kanyang mga anak mula sa Turkey. Okay? Turkey. Diba? Sumulat kay Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, deadma. Sumulat kay Ontiveros. Kung sino pa sinulatan niya. Walang sumagot. Kasi ayaw nilang sulbin ang problema na kinasasangkutan ni Lisa Tanas at ni Bangag. Is that for the people yung ginawa nila na ayaw sagutin? Sabi nga, may nakasulat sa batas na within 15 days, sagutin mo, i-acknowledge mo na ang hinaing ng isang Pilipino. Hanggang ngayon, ang dalawang anak ni distressed mother nandyan sa Pilipinas, pinakidnap ni Lisa. Gamit ang pag-abuso ng kapangyarihan. See? Your end goal is to what? Bumilos ka na. Alright. Kaya yan ang pinagkakabala ng lower and upper house. Dagdag pa natin, balikan natin. Yung mga walang yagbots, mga puti ang itlog sa Kongreso at Senado, lahat na yan. Sinabi na ni Agent Morales sa Fidelix hearing na hindi sinabi, video mismo nang nagre-recruit o nakikipag-usap, nakikipag-mediate na hey, si Morales dapat sabihin niya kung magkano o ano ang gusto niya kasi ibibigay ni James Kumar
at ni Lisa Tanas. Based on that video, ano ang ginawa ng Senado? Pinatawag ba si Kumar? Pinatawag ba si Lisa? Si Kumar na umarte na akala mo nasa hospital pero naka-robe ng hotel, pang-hotel? Ano ang ginawa ni Bato? Ano ang ginawa ni Jinggoy? Ano ang ginawa ni Padilla? Ano ang ginawa ni lahat? Ewan ko sino pa yung mga kasama nilang miyembro doon. Ni Grace mo. Wala. So, itong mga kongresista at senador na ito, wala silang silbi sa bayan. Wala. Zero. Kasi puro lang kasinungalingan at kanilang aaksyonan kapag trip nila at kalaban nila sa politika. Pero itong revelasyon na si Lisa Tanas at si Kumar ay nag-usap. Okay? Na ibibigay ang kahilingan ni Morales, wag lang siya magtuloy sa PIDEA leaks. Napakahalagang bagay. Yan ba ay hinighlight ng media? Yan ba ay hinighlight ng mga jutang genimes na kongresista at senador? Nga. Kawawa ka palangga. I'm telling you, kawawa ang mga ang kinabukasan ng iyong mga anak at mga kapuapuhan. The reason why lumabas si Cathy Binan. Dahil nakikita niya na hindi na maayos ang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas, and since meron siyang personal knowledge na ang presidente ay nagsusuyop ng pulburon at inalok pa siya mismo ni Lisa Tanas nung first time yung nakita, do you want? Doon sa bahay nila sa Forbes Park. Wala pa rin ginagawa ang media. Pinapatay, ayaw nila iulat yan. Ang gusto nilang iulat, yung awayan ng mag-inang Yulo. Actually, not mag-ina, yung Kipay. Now what? Yung Kipay na sabi ni Daryl Yap, Goldilocks. Anyway. Now what? Sabi ni Day, ang Pilipinas ay may airport officials na dapat nagsusumikap na maabot ang adhikain magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ng seguridad at privacy ng lahat ng pasahero. Sinabi ko na to kanina, di ba? Tinatamnan lahat. Lalo sa pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may opisyal ng paliparan na tikom bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga menor de edad. Referring sa Inday sa kanyang personal experience at ng kanyang anak. At ako mismo, sinasabi ko sa inyo, nilik ni Lisa Tanas ng bangag na gobyerno ang passport ko. Nilik nila ang US passport ko sa X sa Twitter. Pero tinanggal din nila kasi alam nila mayroon silang kakalagyan. Nilik ng mga yan. So, paano ka ngayon uuwi sa Pilipinas? Na kapag napagtripan ka, ililik nila yung flight information mo, pwede ka talaga magurgur ni Lisa. Kaya the moment, okay, yung mga tao, mga kritiko like me, the moment na ako ay mag-book ng ticket sa Pilipinas, nakaabang na yung mga bangag. Okay? Sige, pag-usapan natin dahil may fabricated crime sila dyan sa akin. Di ba? May fabricated crime. Siyempre, pag tungtong ko sa airport, aarestuhin nila ako, di ba? Imamugshot nila ako. Yan yung gustong-gustong gawin ni Lisa sa akin. Pero hindi kita bibigyan ng kaligayahan, tangina ka. Okay, fine. Pero later on, talagang magbabakbakan tayo. Okay? Ito ang posibilidad. Uuwi ako ng Pilipinas, haharapin ko, magpapakyut ako sa mugshot. Then I will file, bail ako. Siyempre, laya ako, di ba? Pero, huwag ka pa kasigurado maharlika. Kasi, uutusan na ng bangag na to, tamnan mo ang luggage niya ng pulburon. Total, mahilig siya total, siya ang nag-expose ng sumisingot kami. Idilagyan mo ng 1 kilong pulburon ang kanyang luggage. Posible o hindi? Tanong ko sa inyo, posible natatamnan ako ng gobyerno ng pulburon? Baka nga lagyan pa nga niya ng taong naaagnas yung aking maleta. Kung kaya ni Lisa i-expose
ang picture ng Vice President coming from the CCTV camera na dapat lamang niya na ay may court order. Kung tama ako, na kung kailangan, let's say may court order for whatever reason na may kaso-kaso o kailangan, di ba? Pinalabas nila nang wala ng labag sa batas, kaya nilang lagyan ng gorgor na tao ang luggage ko at 1 kilong pulburon para kahit nandoon ako, caught in the act, ikulong si Maharlika. Ano ang mangyayari ngayon? Dahil gagalit na galit sila, gigil na gigil sila, gusto akong gurgurin. Then, ikukulong nila ako at paiinumin nila ako ng bagay para magurgur na ako. Or, ibibitin nila ako, sasabihin, ay nabuang na yan, nagpagurgur sa kanyang sarili. Do you think papayagan ko itong mga yawa na ito na gagawin nila sa akin? Never ever. Ganito ka-demonyo ang gobyerno ito. Kaya sabi ko, you have to act now. Yan yung end goal nyo. Enough for this. Makinig lang kayo kay Maharlika. Si Maharlika, O, ang galing-galing ni Maharlika. Grabe ang tapang-tapang. Kayo, kailan kayo maging matapang? Kailan, mga kababayan? Talk to your family and friends. Kung ikaw ay OFW, i-inform mo sila. Awareness. Kasi hindi sila na-aware dahil sinupalpala na ni Liza Tanas ang mga media para hindi maabot ng inyong mga anak ang impormasyon.